Kaugnay sa Atimonan Rub-Out, makakapanayam natin ngayon live mula sa tanggapan ng Department of Justice, si Secretary Leila De Lima. Magandang umaga po, Secretary De Lima. Magandang umaga, Howie, tsaka sa mga nanonood sa iyo ngayon. Secretary De Lima, ano po yung naging basihan na away sa Weteng ang lumabas na motibo sa pagpatay sa 13 tao sa Atimonan, Quezon noong Enero? Ay basehan po yan sa analysis ng lahat ng mga impormasyon na nakalap ng NBI Task Force. So impormasyon, sworn statements, interviews, and analysis po ng mga circumstances. Alam nyo naman, Howie, na pagdating sa motibo o probable motive ng isang krimen, unless may confession yung offender or yung perpetrator, ayan is in the state of mind of the perpetrator or the alleged perpetrators na kailangan ay may mga surrounding circumstances na ini-evaluate para ma-determine natin yung sinasabing motibo. Although for purposes, Howie, of let's say, a preliminary investigation, sometimes naman ay hindi nagiging material yung motive. Pero ito, dahil nga ito ay napakalaking insidente at maraming naging espekulasyon kung ano yung posibleng naging motibo, kaya hindi maiwasan na ipursu yan ng mga investigador na i-determine nga po yung motive behind that incident. Yeah. Justice De Lima, kahit may analysis at malalim na investigasyon tungkol sa kaso, bakit wala pang full name ng isang main player dito sa away sa Weteng? Bakit Katita lang ang tawag sa kanya? Wala bang full name ito? Meron ang NBI na full name. Baka lang hindi lang nila nailagay dun sa pinaka-executive report na sinubmit ni Director Rojas. Ang alam ko ay may pangalan na talaga yan, si Katita. Hindi lang ata nailagay yung pinakapangalan sa executive report. Okay. At saka matagal na bang may impormasyon na involved sa Weteng si Colonel Marantan? Ang lumalabas, and nakita nyo yun sa executive report, ay siya yung tinatawag na parang protector nung si Katita, na yun ang kanyang alleged benefactor. At yun ang naging kakompetensya ng Seaman, ni Vic Seaman at ang kanyang grupo. Kaya yung parang ang result ng analysis ng NBI ay sinasabi na while he was running after that illegal group, that group of seamen allegedly engaging in illegal activities including wetting, ay at the same time, pinoprotektahan naman niya yung competitor ni Seaman, ni Vic Seaman. Kaya parang ganun parang yan ang lumalabas na the probable motive is because of the alleged territorial dispute, the turf war sa Weteng, nung principal players. At yung principal players dito ay si Seaman and Katita. Pumasok sa eksena si Superintendent Marantan protecting Katita, and then ginamit niya yung mantle ng isang koplan armado para ma-eliminate niya yung grupo ni Seaman. Nagkainit, na sila, yung as indicated in the report, si Seaman, alam niya na Marantan is going after him, na mainit sa kanya si Marantan. And of course, Marantan is a law enforcer. Of course, Marantan, meron siyang mission na in-neutralize yung mga ganyang activities, illegal activities sa mga grupo. Pero at the same time, hindi totally pure yung naging motibo niya. Dahil nga meron din siyang pinoprotektahan na karibal ng grupo ni Seaman. Okay. Ayon po sa... Yun ang basa namin. Yeah, ayon po dun sa investigasyon na hindi daw po shootout. Pero kung wala pong shootout, bakit po may tama rin si Colonel Marantan? Ang lumabas sa investigasyon, Howie, is that, okay, yung mga witnesses namin, naninindigan sila, and which is supported by forensic evidence, na
wala talagang wala talagang putok na nanggaling sa loob nung dalawang sasakyan ng Montero. Talagang not a single fire was shot nung una from anyone within the two vehicles. So basta na lang silang rinatratan. Pero yung after the first volley of gunfire, at ayon din ito dun sa aming eyewitnesses, ay meron silang narinig na putok galing doon sa my left side nung first Montero. So inanalyze yon ng mga investigador at backed up by the forensic analysis, ay galing yun doon sa my left side nga. At yung pwede lang na pinanggalingan nun based on a deep analysis of the evidence ay yung si Mr. Lontok. Nakaano na siya. Hindi siya nakatayo, but nakadapa na kasi mukhang may tama na rin at that point si Mr. Lontok. Imposible daw po, sabi ng mga nag-analyze nito, including the forensics, na galing sa taas or galing sa level nung Montero, yung tama kay Superintendent Marantan, based on the location and the nature of the wounds or the injuries. Kasi tiningnan din yon ng aming mga medical legal yung mga tama or sugat ni Marantan. So itong si Lontok, ito si June Lontok, yung sinasabing environmentalist na taga Quezon na kasama doon sa convoy. So ang lumalabas ng senaryo po ay lumabas ng sasakyan itong si June Lontok at maaring may tama na rin kasi namatay din siya sa insidente, ano? At nakadapa na siya sa kalye at lumaban. Lumaban pa siya. Yes, mukhang ganon. Ganon ang lumalabas na picture. Bakit anong theory kung bakit may kasamang katulad ni June Lontok, no, na hindi bakit kasama niya yung itong mga nasa convoy? Saan sila galing? Well, actually, Howie, may mga impormasyon tungkol dyan at may mga nakalap din ng mga ebidensya ang NBI tungkol dyan sa mga aspeto na yan. Pero hindi na muna yan sinama sa report because pinupursu pa yung mga, like for example, yung mga pinaka-profile din ng mga biktima. Although meron na kami mga information, kasama yan sa follow-up investigation na sino-sino ba talaga yung mga nandun at ano ba ang mga activities nila. Sila ba ay talagang nadamay lang dahil they happen to be in the company of Seaman, which was the target of Marantan? O sila ba talaga ay tina-target din nila Marantan? Yan ay hindi pa kumpleto ang picture dyan, kaya hindi na muna yan sinama ng NBI sa report nila. Now, si Mr. Lontok ay may connection siya kay Seaman kasi I think tinutulungan siya in terms of certain concerns that he had or problems that he had in the area of Quezon sa mga and also I think in Laguna. Yeah, kasi may mga kasamang police officers pa itong si Vic Sima na namatay din, ano? At galing daw sila sa Bicol. Yes. Kung saan hindi pa natin alam kung ano yung tunay na misyon. May dala raw pera sa convoy na nawawala hanggang ngayon. Yung may lumabas ba na bagong information sa report? Wala ho yan sa resulta ng investigasyon. Yung trinace nila yan, kasi nabalita yan, no, nung sinasagawa yung investigasyon, walang lumabas na ganon. Hindi yan na-confirm. But that is still part of the follow-up investigation. Okay, si Colonel Marantan, of course, nasa police, no? Pero may mga nadawit din ng mga sundalo, no? Military personnel, no? Nadamay lang ba yan? Nagamit lang ba yan? O sa tingin nyo, kasabwat din? Or at least yung pinaka-hepe nila ay kasabwat din dito sa rub-out plan? Well, ang tingin ko dyan, Howie, no? Initially, akala nila it was a legitimate operation. And from the looks of it, it was initially, I think, a legitimate operation.
Although hindi, yung sabi kasi ng PAOK, ang ano nga nila, ang inapprove nila, ang gino nila, is yung initial funding for case build-up. But it doesn't rule out, or it doesn't negate, preclude, or prohibit any operation. Kasi pagdating naman sa operation, bahala na talaga yung men on the ground. So kung dinetermine yan nila Melad o ni Marantan na kailangan gumawa ng ganong operation, I think, on its face, wala dapat, o per se, wala dapat masama doon. Ang problema, ang lumalabas nga, iba pala yung naging pakay dun sa operasyon na yan. So I think na blinded nung una yung contingent ng military. Kasi last minute lang ata sila na in-involve dyan. But in the course of the operation, they could have done something also. No? Kung nakita nila na wala namang nanggaling na putok doon sa Montero, sa mga Montero, bakit kailangan nilang sundin kaagad na ganun-ganun na lang yung inutos nung hindi naka-uniformeng operative who was most probably Marantan nung sinabing fire, na wala namang bumaril o nag-initiate ng act of aggression on the part of anyone inside the vehicles. So ang sinasabi niyo, Secretary De Lima, yung may mga bala na galing din sa mga baril ng mga sundalo, hindi lang mga pulis na kasama ni Colonel Marantan. Ang isa ng problema yan, Howie, kasi nung tinitingnan na yun sa ballistics examination, sabi nung mga taga-NBI, karamihan doon sa mga firearms na yon, hindi yun yung mga tunay na ginamit. So there was incomplete submission of firearms and submission of the wrong firearms. Kaya nga medyo dyan ako mainit, Howie, no? Ipupurso talaga namin yan. Yung ipa-file na charges either today or tomorrow would be for multiple murder and obstruction of justice, dun lang sa anggulo na it was established by testimonial evidence, by sworn statement. Mga sundalo nga ang nagsabi na someone from the PNP contingent, nung tapos na yung barila, nung putukan, kinuha yung mga baril ng mga nasa loob ng Montero at they fired it on air to make it appear na talagang nanlaban sila. Tapos linagay dun sa mga pwesto nila, no? Na may shootout para to make it appear na may shootout. So yun, obstruction of justice yun. Another aspect of an obstruction of justice. Pero yun, hindi ko na muna yan ipapafile kasi gusto ko ipapafile yung kaso na yun kasi gusto ko malinaw ang maging evidence namin dyan. Dahil sinabi nga na they submitted the wrong firearms. So kaninong kagagawan yan? Sino yung nag-utos na wag isubmit yung mga tamang firearms? To me, that's a very gross case of obstruction of justice. Hindi dapat natin pinapalampas ang mga ganyan. So ang plano ko nga is I will be creating a small team just to really pursue that so that we can file a strong obstruction of justice against those involved. Kailangan meron command responsibility dyan. Okay, thank you very much for your time, Justice Secretary Laila De Lima.